So what's up mga kalingap? Good morning, good morning. Meron tayong pupuntan ulit ngayon. Meron tayong scout. Ano po mga kaibigan, mga kalingap. Kasama pa rin natin Kalingap Per TV at Kalingap Tay Papsi. Ayan po. Abangan nyo po mga kalingap kung sino yung ating pupuntahan. Ayan po. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalingap Jose, kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Minsan di nagdalawang isip na tumulong kung kinakailangan nandyan siya. Dito na tayo mga kalingap sa lugar kung saan nakatira yung nirefer sa ating Pia Wins Lab. Makapagpasaya ng mga taong nalulumbay. Nandyan siya at magbibigay ng kulay. Ito yung sitwasyon dito po mga kalingap. Lugar dito. Dito mga kabahayan. Tapos pag urat na malaki yung taib, bumaba ako dito. Ito yung lugar nito. Dito na tayo mga kalingap sa bahay nila. Tao po! Tay! Tay, kumusta tay? Kumusta? Puti. May pangalmusal lang kayo dyan, tatay. Kain pa lang. Sinong kasama dito ni tatay? Ay, yung anak mo. Ito yung nirefer sa amin. Ate, anong pangalan nyo? Lia. Hindi mo ba nang sadya naman dito? Mayroon kang utang. Mayroon kang utang sa ano sa... Sino ba yung pag-alam mo ato sa pinag-utangan mo? Mayroon ka daw yung utang. Okay. Meron tayong mic. Gusto mo ito? Bakit sa utang? Kung bayad ng utang, ano lang dyan, iipit mo lang dyan, iipit mo lang para marinig mga viewers natin. Sinong kasama mo dito, ate? Yung tatlo kong anak. Tatlong anak? Opo. Tapos si Tsaka tatay naman, tatay, yung sino yun? Mismo yung tatay mo or biyanan? Tatay ko po. Tatay mo mismo. Anong pangalan ni tatay? Si tatay mo? Si Rapin. Ilang taon na si tatay si Rapin? 70 po. Ano ka pa? 76 po. May bata pa lang. Oo. Tapos ikaw naman ate, yung asawa mo saan pumunta? Patay na. Patay na? Grabe. Ano nangyari ate? Nagkasakit po siya. Nagkasakit. Tapos ngayon, yung mayroon kang anak na tatlo. Opo. Ito, at saka, yun. Saka, mayroong anak kang ano? Dalagita. Opo, siya ang Yan, yung anong pangalan yan? Eliza po. Eliza. Ilang taon na si Ate Eliza? 13. 13. Ito yung bahay nyo ate. Opo. Dito kayo nakatira.
Opo. Paano pag ano dito, pag bumabaha pala? Hindi naman kayo naapektuhan pag lumaki yung taib. Dati na ano tong silong hanggang tuhod ang tubig. No? Dati po. Nung hindi pa na ano, natambakan. Ngayon di na naabot ng so ano po ang tubig. No. Opo. O hindi pag nag-high ta dito, hindi na inaabot kasi mataas na. Malaki yata problema ni tatay. Si Raquel. Parang Sarap yung asawa. Naghanap ng asawa. naghanap ng asawa. Iman. Gusto mo pang mag-asawa, tay? Meron ako. You know. Ay, talaga tatay. Oo. Kaya pa tayo. Pagkaya niya. Kaya pa. Bata pa si tatay kasi maputi pa lang yung buhok niya, hindi pa umitim. Wala no. Oo. Ito, yan. Problema. Nakakulang pa sa ngipin. Oo, bata pa talaga. Ikaw naman ate. Gusto mo pa bang mag-asawa? Ilang taong ka na si ate? 34. 34. Tapos nung ikaw ay nag-asawa noon, nung bata-bata pa, ilang taon kayo bago nung nahanapan mo yung ano, yung 20. naging asawa mo? 22 yata. 22. Bata pa nga. Pero, Tapos ngayon 34 na. opo. Ano yan, te, na mga ano mo, pasanla? Pwedeng sanla yan. Pwede bang ano yan, sanla? Kasi nagano kami nakalahas din. Yung, ano ba yun? Bumibili ng mga sirang alahas. Oh, mga sirang ilahas. Pwede rin sirang tao. Kirang Ay. ulo. Yung sirang ulo. Kumusta na ng pamumuhay dito, ate? Mahirap naman. Ano ang pamumuhay mo dito? Kasi Ano ako, wala kang kasamang asawa eh. nagtatrabaho po ako. May Saan? pasok nga sana ako ngayon, di ako pumasok. Eh bakit hindi ka pumasok? Nag-absent ka para ano Nag-absent lang? nga na po ako. Ah, Nag-ano ako, nag-babysitter. oo. Doon sa ano, saan ka nag-babysitter? Doon sa Yan lang po kay Ma'am Donna. taga rito lang din, malapit lang naman. Nilalakad ko lang. Oo. Magkano naman yung sweldo, ate? 5K, pero hindi naman masyadong naano kasi pag may absent, tawas din. Ay, binabawas din. Ito rin natin. Dalawa po. Dalawa. 2 taon na yung bunso mo. Yun yung bunso, yun ang iniwanan ng asawa mo bago Nagkasakit namatay. si papa niya, 3 buwan po. Ah, 3 buwan pa lang ito nung pumanaw yung asawa mo. Magmula noon natin na pumana yung asawa mo, hindi ka na nakapag-isip na mag-asawa. Pero hindi pa. Sa ngayon natin, hindi mo naisipan na pwede mag-asawa uli. Pwede naman, pero pag pag-iisipan pa. Ay, huwag ka na mag-isip. Huwag mo na pag-isipan pa. O, andito naman, si Kalinga Pro TV. Binata. Binata yan. Binata yan. So, paano naman yata yung mga anak mo kung halimbawa yung pag lumaki ng mga yan, pag nag-aral, saan ka naman kukuha ng pangtustos diyan sa mga yan? Wala Si Ate Eliza nga pala, nag-aaral siya. po. Mag-grade 9 na po ngayon pasukan. Ate Eliza, saan ka pumapasok? Saan ka papasok, ate? Dito na Giskwila. Sa vocational po. Ah, dito lang sa sa Dunsol. Tupas. Diyan lang po sa Tupas. Ilang taong ka na, ate? 13. 13. Bata pa pala. Akala ko 15. 15 lang pala to. 13 lang pala. Ang laking bulas. 13 years old pa lang. At anong grade ka na? 9. Grade 9. Pag halimbawa makatapos ka sa grade 12, ano ang pangarap mo paglaki?
Malaki ka na ngayon ay. Anong kurso ang gusto mong kukunin? Beauty care. Ano yung beauty care? Pampagwapo. Sa parlor. Kailangan niyang pagwapuhin. Ay, kailangan yan mga cosmetic. Cosmetic yan. Yung katampais. Metro. So, yung metro, tsaka mga... Martilyo. Yun ang kurso na kunin ni ate. Ibig sabihin yung kurso na yan, ganyan, yung Beauty care. beauty care. Beauty care. O kahit saan naman talaga yun. No? Ano Pwede yan, magamit. Kumbaga, kailangan din yan. Pwede siya sa mga salon. Ganyan. Yan. Pwede rin pwedeng gagamitin na parang management ba? O na magmamanage ka sa sarili mong parlor. Yung parlor. Oo. Maaring makakuha ng kagaya kay yung sikat ngayon na mga mga manggugupit. Oo. Oo, Oo. Ricky Reyes. Baka siguro yung idol mo, ate, sino yung idol mo sa mga yon? Sa pagpapaganda. Seryoso masyado si ate. Kaya nga. May inisip ka ba ate? Ano pangalan mo? Eliza? Eliza. May inisip ka ba? Wala naman. Wala naman. Baka may jowa ka. Ayun lang. Baka meron ka ng jowa, ate. Hindi mo pa naman naisipan na magka-jowa. Pero binabalak pa lang. Binabalak pa lang, Naalala niya kung paano mag-aral. Bawal daw. Bawal daw. Ngayon nato dito sa lugar ninyo, sa pamumuhay ninyo, saan mo na yung pag-aaral mo, saan mo pinakuha yung pag-aaral? Sa mga gastusin. Mga ganyan. Sa tita mo. Ay, may tumutulong naman. Kanino yung si tita mo ay kapatid ng ng mama mo or sa papa mo? Pinsan. Pinsan po ni Agom. Ay, pinsan ng ng asawa mo. Siya naman yung tumutulong kay anong pangalan ni Eliza sa pag-aaral. Pero sa mga kagamitan natin ay ate Eliza, nabibigay ba ni tita yung mga pangangailangan mo? Ayan. Maganda yan ang ganyan kasi para kahit na paano ay matulungan yung pag-aaral mo. Pero yung kinuha mo na kurso is yung pang beauty. Pang beauty. Beauty care. Saan mo natutunan niya ate yung gano'n na kurso? Saan mo nakita? Sa school po. Sa school. Yun ang nag-suggest niya doon sa school na ganito ang gagawin. Ganito itong kurso ang kunin. Bakit yung kurso na yun ang naisipan mo? Ate na kukunin. Para maglinis ng kuko. Maglinis ng kuko. Bukod doon sa paglilinis ng kuko, ano pa? Pag-rebound. Pag-rebound. Kailangan talaga yun pag ganun ang trabaho mo, kailangan lahat ng trabahong pang parlor matutunan mo, kailangan talaga pampaganda, pag pedicure, manicure, pagkulot, pang-ribbon, lahat yan ang kailangan matapos ay kailangan matutunan mo. Pero ngayon po mga ate Eliza, sa palagay mo, siyempre nag-aaral ka pa lang, itong pasukan ay grade 9 na. Sana pagdating ng panahon, pag nakaisip ka na mag-asawa, wag mo munang isipin ang mag-asawa. Pag halimbawa nakagraduate ka ng
sa kurso na yun. Isipin mo muna yung kahirapan. Mga kapatid, meron ka pang ilang taon na yung bunso, 3 taon. Tapos, itong pangalawa, Sige po. isipin mo muna yan. Bakit isipin muna yan? Kasi sa kahirapan, hindi po natin alam kung sino ay yung tutulong pa sa kanila. Siyempre, ikaw lang ang inasahan ng mga kapatid. So yung ano niyo ate dito, pamumuhay, lalo na yung pang-araw-araw. Kasi siyempre, di ba, sa isang pamilya, ikaw isang single mom, tama? Ilang taon ka na naging single mom? 1 year. 1 year. Magdadalawang taon ko na. Magdadalawang taon. 2 taon. Sa loob ng ganung panahon, di ba, ikaw ang pumasan lahat, tama? So yun, nagkaroon ka ng trabaho, ito ganyan. Sa palagay mo ba, kaya mo? Lalo-lalo na, kasi, yun nga, kinaya mo naman. Diba? Yung sister, kinaya mo naman. Hanggang sa ngayon, kinaya mo. Sa palagay mo, hanggang kailan mo kakayanin ito? Lalo sa ganitong sitwasyon, na mag-aaral itong mga to. Ilan pa nag-aaral mo yan? 2. 2 pa lang. 2 pa lang. Tatlo yan, di ba? Kuya, tatlo yan. Siyempre, pag nagsabay-sabay yan, mahirapan na talaga. Lalo na ito, pag nag-college ito. Itong panganay, pag nag-college, grabe na naman ang ano dyan, ang gastusin. Gastusin yan kasi unang-una, cosmetic ang kanyang kuning kurso. So sa ngayon natin, yun ang sadya naman namin dito, yung malaman din namin kung ano yung sitwasyon ninyo. Kung ano yung, lalong-lalo na, kung ano yung pangangailangan ninyo na hindi mo kayang, kumbaga, i-absorb or makamit, lalong-lalo na dito sa mga anak. Yun po yung aming sadya. Yun po yung mga naiisip na kulang sa labas dito. Lalo. Mahalaga po sa pang-araw-araw yung pagkain. Yung mga pangangailangan po nila sa eskwela. Yung trabaho mo ate, ano yan? Araw-araw naman? Ano po, minsan lang po, pag nag-chat po si ma'am, pupunta po ako doon. So on call. Diba? Pag walang tawag, walang kita. Wala po kita. Oo. So pag walang kita ate, buti yung pagkain ninyo, okay naman, meron naman. Meron pa naman kayong bigas dyan. So yun nga, di ba Kuya Jose, na ikwento ni, ano pangalan nito? Eliza. Eliza. Ang tumutulong sa kanyang pag-aral sa ngayon ay yung tita Yung niya. tita. Tama, Eliza. Hindi naman sa tinatawaran ko yung ano ng tulong. May pangako ba si tita na hanggat kaya niya o hanggat matapos ka, tutulungan ka? Okay. Very good. Yun, tama yun. Pinakamaganda ko Yun ang pinakamagandang balita, no? Para sa kanya, tulong sa kagayan sa tita niya ay ipagpatuloy yung kanyang pag-aaral. Magandang ano yan, magandang balita. Ano naman ang dapat mong gawin ngayon, Eliza, na yun nga, kita mo ay handang tumulong yung pag-aaral. Ano naman yung, pwede mo may pangako or maisukli sa kanya, lalo na sa mga tulong niya. Tapos ng pag-aaral. Good. Yun lang ang kailangan doon. Kailangan talaga na magtapos. Bakit ka mo? Pag nakatapos ka sa pag-aaral, proud ni tita yan. Magiging proud. Kasi mayroon siyang pamangkin na kahit na papaano natulungan. Sa pamamagitan ni kanyang tita na tumutulong ay kahit na papaano natulungan niya yung kanyang pamangkin na mag-aaral, makatapos. So ano naman yung masasabi mo, ate, anong pangalan ulit ako? Leia. Ate Lia, doon sa pinsan mo ba kamo or ano ba? Pinsan ng asawa. Parang Hipag. asawa ko. Hipag ang tawag doon. So, ano naman yung masasabi mo sa kanya at pwede ipangako sa kanya na dahil sa kanyang mga tulong o tulong dito sa iyong anak, nanay.
Nagpapasalamat po kahit na minsan walang-wala po. Natutugunan naman po yung ibang pangangailangan. So, ibig sabihin, hindi lang sa pag-aaral, yung nagagawang tulong, pagpos marami pa. Pag alam na walang-wala, kayo talaga, yun. Ganda yung ganun. Yung mayroon pa kayong makain diyan ate, mayroon pa kayong masaing. Ha? Wala na nga po. Hindi naman sa pinapangako namin ate, baka sa susunod na pagpunta namin dito, mayroon kaming sigurong dala. Kung ano man yung aming dala, pasalamatan lang natin. Lalo na yung mga nag-sponsor, kung sino man yung mag-sponsor doon sa dadalhin po namin dito. Ano po? Yung aming ginagawa po ngayon, scouting lang po muna. Alamin kung ano yung sitwasyon, kung ano yung kalagayan sa dito, kagaya nito. Sa sitwasyon ninyo. Kaya ang aming ginagawa ito, mag-scouting na muna. Pero pag kami ay makabalik, sana ay makabalik pa kami dito, ang aming madadala, yun lang po ang ating pwedeng maitulong kung ano yung aming madadala. Ano ate? Ate Lia? Ibig sabihin, kasi kanina natin narinig ko, papasok ka sana at nag-absent ka. Paano yan, Kuya Jose? Nag-absent to, di Babalikan na lang. Babayaran mo yung araw na ito. Magkano ang Araw. ang araw ate? Hindi ko man po kung magkano kasi 5K po yung buwanan. 5K yung buwan. So, 150 ang araw, Kuya Jose. Kasi kung 200 6,000 yun. 150 lang. So, may utang ka. May utang ako. Sa kanya na 150. Baka mayroon pa akong pera dito. So, ilista mo na lang ate. Pagbalik, ipakita mo na lang sa kanya, no? Mayroon akong dito lighter, saka susi. Ano mo lang ate yung utang ko na gagawin, yung 150, gagawin kong 200. Diba? Pagpunta. Okay? Okay At yung pati na rin yung kung ano yung madadalhin namin na pang-ayuda para sa iyo, tama na rin yun. Paano ate? Kami ay alis muna ha. Apa. So, maraming salamat ate sa paunlak ng kwento ate. At kay Ate Eliza, maraming salamat din Ate Eliza ha. Mag-aral ka ng mabuti ha. Dahil kung mag-aral ng mabuti talaga ay ang kapupuntahan daw ay tagumpay nga ni Kuya Per, ni Kalinga Per. Magiging matagumpay ang pamumuhay pagdating ng araw. Yan, tama yan. Diba? Kuya Per, anong masasabi mo sa sitwasyon ng mag-iinang ito? Kailangan ko lang tulungan kasi wala na pong kasama sa buhay. Ayos mo na ito. Pero ikaw binata. Hindi pa nga ako nag-asawa. So, baka gusto niya baka gusto niya manligaw. Ma-establish ko muna yung sarili. Oo. Kasi mahirap kasi mga ganyan eh. Kailangan establish muna. Yes, tama yan, Kuya Per. So, Lagay ko sa imo. Ngayon ay 21 years old, tama? Dito na po ako kaso may pangarap pa rin eh. May May yun ang gayahin mo Ate Eliza. Si Kalinga Per, mayroon ng pangarap. Samantalang 52 years old na yan. So, may pangarap pa rin. Sumusuko. Yun ang importante, Ate Eliza, no? Yung pangarap. Katulad nga kay Kuya Per, May pangarap pa ako. diba? Si Tatay, Tatay, may pangarap pa yata yan. may pangarap pa rin po, Tay. Anong pangarap mo, Tay? Mag-asawa? Ano? Ay, pangarap ni Tatay gumaling siya para makapagtrabaho. Ay, Oh. grabe. Ay umalis ka doon sa pinagtrabahoan kasi nagkasakit. Pero ngayon gusto mong bumalik.
Ay, matutupad yan. Your wish is your command. Ika nga sa English. Ano po, pagplag na nung itanong kita, sige sa lang ka. Sige sa lang. Bisita, may pangarap. May pangarap pa rin. Kahit na paano. Ilang taon ka na tayo nga? Ano ba yun? Ito, Ito. tatlo ang edad ni tatay. Oo. 70, 76, 82. Anong totoo ate? 70. 76. 76. Ay si Kuya Winslow. Ikaw, Kuya Winslow, anong pangarap mo? Anong pangarap mo? Pangarap ko? Sana wala ng kwarta, tatay. Umulan. Okay naman sino? Uulan talaga. Oh, gustong gusto yan. Para magkapira nila. Oo. Wala nang mag-iisip. Para wala nang mag-iisip. Ay, maraming salamat kay Kuya Winslow sa pag-refer dito kay Ate Lia. Wala nang Siya nang nag-refer dito sa atin. sniper, Hmm. kalingap, per, TV. Wala mang ano man. May sinasaing pa ata doon. Wala pa nga. Ano lang? Nagpapoy pa lang. Nagpa-apply pa lang. Hindi ka na lang Yan. Alis muna kami, Ate Lia, Ate Liza. Mag-ingat ka lang lagi, ha? So, ayan po mga kalingap. Narinig naman po natin yung salaysa ni Ate Lia at saka yung kanyang anak na si Eliza. Yan po. Bali, tatlo yung anak ni Ate Lia at ang kanyang bunso ay 3 taon. Yung yung pangalawa naman po mga kalingap na sumunod ay ilang taon pa lang yun, 6 years old. Tapos yung panganay po mga kalingap ay 13 years old. Ito po si Ate Eliza. Kaya sa pangarap po ng bata no po mga kalingap, dapat yun masundan po mga kalingap yung kanyang pangarap. At maraming salamat sa magiging sponsor ni Ate Eliza, yung kanyang tita, na sana ipagpatuloy pa yung kanyang pag-aaral. At ang kanyang pag-aaral lang po ang kanyang tanging kayamanan, ika nga, na hindi po makukuha na minuman. Maraming salamat sa mga nakasubaybay, sa mga nakapanood sa ating vlog ngayon. Maraming salamat. At kay Ate Inday TV, kay Ate Christy, at kay Ate Doldumundon. Yan, shoutout po sa inyo. At kay Ate Lori D. Magalpok Vlogs, at kay Ading Laura Imberaket Official, kay Ate Matid Gabarda Vlogs, sa lahat-lahat ng mga kapanood dito. Maraming salamat po sa inyo. At shoutout po sa kaya Kuya Bal Santos Matubang. Suportahan po natin mga kaibigan, mga kalingap, ang mga upload video at ang kanyang live update sa umaga, si Kuya Bal Santos Matubang. At saka sa araw po ng linggo, ano po mga kalingap, suportahan po natin yung BSM Singing Contest sa oras po ng alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Ano po? At maraming salamat po sa mga sumusubaybay, sa grupo dito sa atin dito sa Dunsol Susugon. Ano po? Ang inyong abang lingkod, Kalinga Pose. Salamat po sa mga nakapanood. At pakisuportan po natin ang bawat landing pad, ano po, sa pangunguna ni Ambassador J. Morillo Vlogs ng Gumaka, Quezon. At sa Katarman naman po mga kalingap, sa parting Katarman, suportuhan po natin Joey the Great, ang team Waray nun. Ano po? At saka sa Davao naman po mga kalingap, suportan po natin Kalingap Mick, Ambassador ng Davao. At sa susunod po na mga landing pad mga kalingap, suportahan din natin ang susunod na landing pad dito sa Naga City. Ano po? Huwag po natin kalimutan, lalong-lalo na sa Ibayong Dagat, sa pangunguna ni Kalingap Nico. At siyempre, dito po sa Dunsol Susugon. Ano po? Huwag po natin kalimutan, Kalinga Pose, ang inyong abang lingkod. Ano po? At
Sa mga deputy naman po mga kalingap, suportan po natin. Kalingap Agnes, Kalingap Lydia, Edna Condor, at Boy Tabang. Lalong-lalo na dito po sa Dumsul Susugon, suportan po natin. Kalingap Tatay Papsi. Ano po? Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nakasubaybay at nanood sa ating premiere. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ano po? Huwag po natin kalimutan na subscribe ang channel na Bal Santos Matubang. Ano po? At sa inyong abang lingkod, Kalingap Jose, huwag po natin kalimutan. Maraming salamat sa mga nakapanood at nandito po ngayon sa ating premiere ngayon. Maraming salamat. Bye-bye. God bless. Mabuhay ang Team Kalingap. At maraming salamat din po sa Team Kuroda. Ano po, shoutout po sa Team Kuroda sa pangunguna ni Ana Kuroda Mix Vlog. Suportan po natin ang kanyang channel. At lalong-lalo po sa Team Beehive. Maraming salamat din po sa Team Beehive. Ano po, suportan po natin sa Team Beehive sa pangunguna po ni Mylene K. Official Vlogs. Yan. Maraming salamat kaya Manang Noymi Tiguade. Maraming salamat. Shoutout po Manang Noymi Tiguade Vlogs. Yan. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga kapanood nito, maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye. God bless at mabuhay ang Team Kalingap. Siya ang makakasama nyo at magiging katuwang aalali sa mga nangangailangan. Jose Andrino, ang kalingap nyo na laging nandito. May mabuting puso at mabuti ang hangarin para sa inyo. Lahat ay gagawin. Jose Andrino, may malasakit sa inyo. Laging nandyan upang kayo ay pasayahin, pupuntahan, pagtulong laging gagawin. Kahit mahirap siya ay magsusumikap para sa inyo at para sa pangarap. Hangarin niya ay mapabuti ang kanyang mga kapwa. Siya ay magsusumikap at hindi magsasawa. Kahit gaano kalayo ay pupuntahan, basta may kababayan na nangangailangan. Bata man o matanda, pamilya na kapos palad ay aalalayan. Kung ano ang kanyang makakaya, kanyang ibibigay sa pamilya. Siya ay instrumento para kayo ay tulungan. Jose Andrino, lagi siyang nandito. Ang maaasahan na kalingap nyo. Siya ang makakasama nyo at magiging katuwang aalali sa mga nangangailangan. Jose Andrino, ang kalingap nyo na laging nandito. May mabuting puso at mabuti ang hangarin para sa inyo. Lahat ay gagawin. Jose Andrino, may malasakit sa inyo. Kabutihan ang laging dala, pag-asa lagi ang kasama niya. Kahit ano mang problema, malalampasan. Basta samahan lagi ng dasal. Hindi kayo pababa.